Yun nga, isang magandang balita para dahil nga ang pinakamensahe nila is against sila sa impeachment ni VP Sara. At isang magandang ano nga yun, mga balita para sa atin, lalo yung sumusuporta kay VP Sara na protektahan siya. Na magkakaroon nga sila ng ino-organisa nga nila yung kanilang prayer rally para against sa impeachment ni VP Sara. So yun, nawa makisali na rin yung ibang mga grupo, lalo na yung sa Catholic Church, at mabuksan din yung mata nila, makita nila yung tunay na nangyayari sa bansa natin, at makisali na rin sila, makijoin na rin sila para sa pagbabago, para makilahok ang bawat Filipino, mabuksan na rin ang isipan at ang mata ng bawat Filipino na kailangan ng makilahok sa ganitong klase ng pagsali sa mga pagtitipon, sa mga vigil, sa mga rally, para may voice out, mag-speak up dun sa panawagan tungkol sa malawakang katiwalian, korupsyon at pagnanakaw sa gobyerno. Ayan. So yun. Sir, ano masasabi mo na biglang nagpatawad ang emergency meeting ang ating presidente Agba sa Malacanang dahil sa narinig nilang ganung balita? Ayun nga, nakita ko rin yun sa X, yung dating Twitter, na nagkaroon nga ng emergency meeting sila. Syempre, automatic yun, matic yun, na dahil nga nagkaroon ng panawagan nagbalita ang INC, Iglesia ni Cristo, na magkakaroon sila ng prayer rally. Siyempre na-alarma rin sila. Dahil nga yung mga galamay nila na di ba pangalawang impeachment na yung ginawa ngayon. So na-alarma rin sila. Malamang di nila rin alam kung ano yung gagawin nila tungkol sa panawagan na yun ng Iglesia ni Cristo. So yun. At di natin alam kung ano yung mga tatakbo ng utak nila. Basta na-alarma sila, yun ang maliwanag na mensahe ron. Sir, papur po ba kayo sa sa darating na malawakang rally ng INC tapos makiisa ang ating ibang mga kababayan na kahit hindi membro ng INC? Siyempre, isang malaking isang malaking hakbang para magkaroon tayo ng pag-voice out, pag-speak up. Hindi naman tungkol sa relihiyon talaga yan eh. Hindi yan tungkol sa relihiyon, pare-pareho tayong Filipino na nagmamahal sa bansa natin. Regardless of your religion, race, wala, open naman yan eh. Maski Muslim, mga kapatid nating Muslim, mga Maranao, Tausug, Kristiyano, Iglesia ni Cristo, regardless of religion. Ang ang bottom line dyan is mag-speak up at manawagan ng pagbabago para sa ating bansa. Hindi yan tungkol sa reliyon. Pare-pareho tayong Filipino, pare-pareho tayong nagmamahal sa bansa natin, mga naninirahan tayo sa Pilipinas at gusto natin ng isang gobyernong may accountability, gobyernong totoo, hindi nagnanakaw at talagang serbisyo lang at gobyernong may pagmamalasakit, lalo na dun sa mga taong naghihirap sa buhay talaga. At gobyernong hindi nanloloko, hindi naninilang sa tao na puro pambubusal ng ayuda lamang, kundi isang long-term goal para sa mga Filipino. Yung may leadership talaga, may accountability, at isang gobyernong hindi bangag at hindi bangag sa pinagbabawal na droga. Yun. Brad, may tanong ako. Ano masasabi mo ngayon na ang ginagawa ng gobyerno natin is puro ayuda, ginagamit ng mga congressman para iboto sila? Ayan, panlilin lang yun. Ginagamit nila yung ayuda. Kanino ba galing ayuda? Sa kaban ng yaman din natin yan. Pera din talaga ng taong bayan yan. So ginagamit nila ang pera ng bayan para sa panlilin lang, panloloko na maboto sila sa susunod na eleksyon. Which is isang malaking panggagamit yan, pambubusabos sa mga Filipino. Ginagamit nila ang pera ng taong bayan para ma-elect sila
Ginagamit din nila ang taong bayan, ginagamit pa nila yun para sa pambubusapos. Ano masasabi mo sa mga kadistrito ng mga kongresista na nabigyan ng pera ng gobyerno? Katulad din na sinabi ko nga, panloloko yun dahil ginagamit din nilang pera ng taong bayan. Ang ginagamit, dahil paswelduin sila ng taong bayan ng sambayan ng Filipino. So saan nila kinukuha yung mga ayuda na yon? Galing din yan sa pera ng taong bayan. So isang malaking pandilin lang, pambubusabos, panggagamit nila sa mga sambayan ng Filipino, gamit din ng sariling pera ng taong bayan. So, dapat ba silang iboboto ng mga kadistrito nila o hindi? Ayun nga, huwag silang pabubudol, huwag silang papaninlang. Huwag pabubudol, gamitin yung pera na binibigay sa inyo dahil sa inyo rin naman galing yan at huwag nyo silang iboboto. Ganun lang kasimple yun. Tama, di ba? Tama, sir. Sir, ano mensahe mo? Ay, ikaw, mamaya matanong ka ba? Ha? Sir, anong masasabi mo? Ito na ba yung panahon mag-joint yung PUGC at saka Iglesia ni Cristo? Siguro sa akin, bilang isang, sa tingin ko dyan, nabubuhay na yung kamalayan, yung damdamin ng mga Pilipino. Pero darating siguro tayo sa panahon na yan, and I believe sana mag-speak up na rin yung Catholic Church para magkaroon sila ng stand kung ano ba yung tunay na nangyayari sa bansa natin ngayon. Hindi lang about hindi lang about INC, hindi lang kasi tayo lahat tayo apektado, lahat tayo involved talaga. Hindi lang tungkol sa INC, kasama na iba't ibang mga pati mga born again Christian. Ako born again ako eh. So kailangan lahat talaga ng mga religious group mag-speak up na rin kung ano yung kasi lahat tayo involved dito eh. Ano yung masasabi mo doon sa mga general na nagsama-sama sila, nag-usap sila ni Martin Romualdez? Ayun na nga eh. Sino ba ang Commander-in-Chief? Di ba? Ang Presidente. Bakit sila nagbibigay pugay sa House Speaker? Hindi naman, it's not a rocket science. Hindi yan kailangan ng genius na tao para makita kung ano ang nangyayari ngayon sa bansa natin. It's not a rocket science. It doesn't take a genius para malaman mo kung ano yung mga kaganapan sa bansa natin ngayon. So yun nga sa ating ayun din ang panawagan ko sa ating sa ating mga armed forces, Philippine Army, Philippine Navy na sana ay tawag nito talagang ang kanilang mandate talaga ay para sa konstitusyon at para sa sambayan ng Pilipino. Protektahan ang konstitusyon at ang sambayan ng Pilipino. Saka alam naman nila yan na yung pinaglilingkuran ba nila ay bangag sa pinagbabawal na droga. Alam nila yan. So, kung pinapahalagahan nila yung kanilang honor, integrity, and credibility, they have to, dapat manindigan sila. Dapat may paninindigan. Ano na mensahe, sir, para sa mga babayan natin? Yun nga, itong mga bagay na nangyayaring ito ay kailangan nating mag-speak up. Kailangan nating magkaroon ng kamalayan tungkol sa mga kaganapan sa bansa natin. Dahil lahat tayo ay involved dito. Lahat tayo ay apektado. Lalo na yung malawakang katiwalian, malawakang korupsyon na nagaganap sa bansa natin. At saka yung mga panggigipit, pangbabraso at panggigiba sa ating Vice President na si VP Sara Duterte, na makikita naman natin talaga na hindi makatarungan, walang hustisya, walang due process na ngayon na nagaganap. Pati ang social media ay kanilang kinokontrol na rin. Nasa na ba yung nasa Bill of Rights natin? Nasa Section 4 ng Bill of Rights natin, yung freedom of speech, freedom of expression, saka yung ating freedom for a peaceful assembly. Nasa na yun? Ba't kailangan nilang i-restrict? Ba't kailangan nilang isubpoena ang mga vloggers? Ako talagang nasa na yung Bill of Rights natin na yun for freedom of speech.
and freedom of expression. So yun lang. Kailangan nating bantayan, tutukan ang ating gobyerno kung ano yung mga nangyayari dyan. Protektahan din natin ng ating Vice President na si VP Sara at protektahan po natin ang ating karapatang bilang mamamayan ng Pilipinas. So, Thank lang you, po. sir. Salamat. Ayan. Thank you. Ayan, si sir, galing pa yan ng California. USA galing yan. Umuwi pa yan para magpuporta. Thank you. Thank you, sir. Yes. Thank you.